Hello po sa inyong lahat. This is Lee Eugene from South Korea. So sa video natin today, sasagot po tayo ng mga common questions ng mga EPS worker natin dito sa South Korea na gusto na nilang umuwi ng Pilipinas. So halimbawa, end of contract, early exit, or release. Ito po yung mga common questions nila kapag umuwi. So unang question, kailangan ba ng certificate from the bank? Hindi na po. Dati po kailangan mo pang pumunta sa Woori Bank, sa Hana Bank para kumuha ng certificate. Ngayon hindi na po kailangan. Pangalawa, okay lang ba na walang account sa Woori Bank or Hana Bank? Opo, kahit wala po kayong account sa Woori or sa Hana, maaari pa rin po ninyo i-apply yung benefits ninyo for airport claim. Makukuha nyo pa rin po siya sa airport. Pangatlo, anong magandang araw ng flight? Maganda po weekdays, tapos hindi po holiday, hindi po weekends, at ang magandang flight po is around 8 p.m. to 10 p.m. Kailan ba dapat ina-apply ang benefits? Usually, kapag meron ka na pong ticket, 1 month before yung flight mo, maaari nyo na pong i-apply yung mga benefits ninyo. So, kailangan ba ng exit clearance? Opo, kailangan po ng exit clearance. Sa Gungmin, hindi kailangan ng exit clearance, pero sa pag-apply ng Samsung ninyo, kailangan po ng exit clearance. Makukuha ba ang benefits kahit early exit? Opo. Kapag po kayo ay early exit o hindi ninyo natapos yung kontrata ninyo, maaari nyo pa rin po makuha yung mga benefits ninyo sa Samsung at sa Gungmin. Kailangan nyo pa rin po siyang i-apply. Makukuha ba ang benefits kahit release? Opo. Kahit po kayo ay release, halimbawa release kayo, naubos po yung release ninyo at nais ninyo kunin yung benefits ninyo, maaari po yan. Basta po i-apply lamang. Less 1 year lang sa Korea, dapat pa din ba mag-process ng benefits? Opo. Kahit po less 1 year po kayo sa South Korea, kailangan nyo pa rin po mag-process for exit para makuha po yung benefits ninyo na naihulog dun sa Gungmin at sa Samsung. At maganda din po na meron kayong exit clearance na katibayan na mag-exit kayo ng maayos. Sino ba dapat ang mag-asikaso? Employer or worker? So usually, kailangan po worker po ang nag-aasikaso po yan. Hindi po required ng employer na i-apply ang benefits ni worker. Parang tulong lang po yan ng employer kapag ginagawa nila. Anong maganda? Airport claim o remittance claim? Para sa akin po, mas maganda po airport claim kung gusto ninyo na makuha kagad yung pera ninyo on the spot. Kasi kapag remittance claim, kailangan nyo pa po maghintay sa Pilipinas. Kasi para dun sa last contribution ninyo, usually it takes 2 months to 3 months bago ninyo ma-claim sa Pilipinas, lalo na kung malaki yung amount. Kailangan ba na i-maintain ang Korean bank kahit na ka-exit na sa Pilipinas? Opo, kasi dyan pa, kahit po na airport claim yung pera po ninyo, nakuha nyo na sa airport, kailangan nyo pa rin po i-maintain yung inyong bank account kasi para po yan dun sa last contribution ninyo. Kung hindi magpaalam na maayos, makukuha pa din ba ang benefits? Usually, kapag mag-exit po kayo, kailangan po ninyo magpaalam na maayos sa employer dahil may ginagawa po yung employer para 100% magawa ninyo or makuha ninyo yung mga benefits ninyo sa airport. So, kailangan po ninyo magpaalam pa din ng maayos sa employer kahit na mag-early exit kayo para mai-report kayo ng maayos ng employer at para makuha nyo na din yung mga benefits ninyo dito sa South Korea, lalo na yung sa Gungmin. So, yan po yung mga common questions ng mga kababayan natin about dun sa pag-exit nila dito sa South Korea. So, kung meron pa po akong hindi nasagot, try nyo pong i-comment at gagawan ko po siya ng video. Maraming salamat po. Annyeong!